bago ka mag-scroll, upo ka muna dito. Kasi dito sa channel na to, mga kwentong totoo ang lasang ikakwento ko. Pag-ibig na hindi perpekto, pero totoo. Kwento ng mga ordinaryong Pilipino. Kagaya mo, kagaya ko. Kaya kung handa ka na, kumuha ka ng kape mo at simulan na natin. Ito ang kwento ng Ang simula. Alam niyo mga kaibigan, may isang gabi sa buhay ko na hindi ko makakalimutan kahit kailan. Nagtago ako sa banyo. Hinayaan kong tumakbo ang tubig sa gripo para lang hindi marinig ng mga roommate ko na umiiyak ako. Buong akala ko noon, yun na ang pinakamasakit na gabi sa buhay ko bilang isang OFW. Mali ako. May mas masakit pa palang darating. Pero bago ko sabihin sa inyo yon, hayaan nyo ikwento ko muna sa inyo kung paano nagsimula ang lahat. Ako si Tere, Maria Teresa Bautista. Pero Tere na lang tawag sa akin ng lahat mula pa noong bata ako sa Nueva Ecija. Anak akong panganay, 3 kaming magkakapatid. At si nanay lang ang naghirap na magpalaki sa amin dahil umalis na si tatay noong 9 na taon pa lang ako. Yung tipo ng buhay na alam niya na, kailangan mong lumaki agad kahit bata ka pa. Naging caregiver ako dito sa atin, sa isang ospital sa probinsya. Pero ang sahod, sobrang liit para sa pangangailangan ng pamilya namin. Nag-aaral pa yung 2 kong kapatid. At nagkasakit pa si nanay ng diabetes. Kaya isang gabi, habang nakatingin ako sa resibo ng gamot ni nanay, napagdesisyunan ko na. Aalis ako. Mag-a-abroad ako. Dubai ang napili ko. Bilang housekeeping staff sa isang malaking apartment building. Hindi caregiving pero okay lang. Trabaho yun. At mas malaki ang sahod kumpara dito. Sabi ng ahensya, "Ate, sulit na sulit yan. May accommodation pa." Naniwala naman ako. Kasi wala na akong choice noon, kundi maniwala. Yung unang gabi ko sa Dubai, hindi ko rin malilimutan yon. Pagkababa ko sa eroplano, sobrang lamig ng aircon sa airport. Pero pagkalabas ko, ang init naman sa labas. Parang sinunog ako. Culture shock talaga agad-agad. Iba ang wika, iba ang ihip ng hangin, iba ang amoy ng hangin. Kahit yung simpleng pagtawid sa kalsada, kailangan mo pang mag-adjust. Dinala ako sa isang unit na may roommate na 3. Ako, si Baby, at si Ate Cherry. Si Baby, ang taga Cebu, ang pinaka-chismosa sa buong building. Pero ang bait-bait. Siya yung unang kumausap sa akin nang dumating ako. Tipong parang magkakilala na kami noon pa. Si Ate Cherry naman, taga Bicol. Siya yung parang nanay namin doon. Mahigpit sa oras, mahigpit sa gastos. Pero siya rin ang unang tatanong, "Kumain ka na ba?" Kapag pagod na pagod kami galing trabaho. Nung unang linggo ko, nakalimutan kong nasa Dubai na ako. Kaya sinabi ko sa amo namin, "Ma'am, sandali lang po. Tatawagan ko lang si nanay." Habang naglilinis pa kami. Akala ko kasi pareho lang ng oras dito at doon sa atin. Tinawanan ako ni Baby ng husto. Sabi niya, "Ate Tere, 4 na oras tayong huli dito ha?" Simpleng bagay lang yon. Pero, yun yung mga sandaling nagpapaalala sa'yo. Malayo ka na talaga sa bahay. Pero hindi lahat masaya. May mga gabi na sobrang bigat ng dibdib ko. Umuuwi ako sa kwarto namin, pagod na pagod. Tapos bubuksan ko yung video call sa pamilya ko. Makikita ko si nanay, payat, may mga guhit na sa mukha. Tapos ning-iti pa rin siya para sa akin,
kahit alam kong mahirap ang lagay niya. Minsan, si kuya ko tatanungin niya, "Tere, kailan ka uuwi?" Tapos ako, ningiti na lang, sasabihing, "Malapit na kuya, mag-ipon lang tayo." Pero sa totoo lang, wala akong sagot kung kailan talaga. Yun ang pinakamahirap na parte ng pagiging OFW. Hindi yung trabaho, hindi yung lamig o init ng panahon, kundi yung homesickness na sumasagi sa'yo kahit anong oras, kahit gaano ka kabushi. Unang sahod ko. Kinuwenta ko lahat. Bawas dito, bawas doon, agency fee, deductions, remittance fee. Sobrang liit na pala ang natitira. Umiyak ako noon, hindi dahil sa lungkot lang, kundi sa inis din. Pinangako sa akin na malaki ang kikitain ko dito. Pero halos kalahati lang pala ang aktwal na natatanggap ko nung una. Pero kahit ganun, nung una kong napadala yung pera kay nanay at nakita ko sa video call na umiyak siya sa saya, alam nyo, doon ko na-realize, sulit pa rin. Kahit konti lang, sulit pa rin. Dahil nakatulong ako. Munting tagumpay, pero para sa akin, malaki yon. Ngayon, dito na pumasok si Jerome sa kwento ko. Nakilala ko siya sa pinaka hindi ko inaasahang paraan. Isa siyang driver ng delivery truck na naghahatid ng mga supplies sa building namin. Tubig, gamit panlinis, ganun. Isang umaga, habang naglilinis ako sa lobby, biglang may bumuhos na timba ng tubig. At siya yung may kasalanan. Natapilok siya habang bumababa ng truck. "Ate, sorry po talaga," sabi niya, habang basang-basa ang sahig at basang-basa rin ang sapatos ko. Ang tanong ko, medyo galit, "Kuya, bakit ka naman nagmamadali dyan?" Sagot niya, nakangiti pa, "Kasi po, gustong-gusto ko na kayong makilala." Grabe, akala ko cheesy line lang yon. Pero pagkatapos kong marinig yung tono ng boses niya, alam kong seryoso siya. At natatawa lang siya sa sarili niyang katangahan. Ganoon si Jerome. Palabiro, medyo torpe, pero may sinseridad na hindi mo maikakaila. Kalaunan, nalaman kong kapwa rin siyang Pilipino OFW. Pero 4 na taon na siya dito. Taga Batangas, anak din ng magsasaka. At ang pangarap niya, magkaroon balang araw ng sarili niyang maliit na trucking business pag-uwi niya sa Pilipinas. Masipag siya, mabait, laging may pambara sa katangahan. Pero minsan din, sobrang tigas ng ulo at ayaw magpakita ng kahinaan. Alam ko na yon noon pa lang. Pero hindi ko pa alam kung gaano kalaki yung magiging epekto noon sa amin. Naging magkasabay kami paminsan-minsan sa break. Siya sa labas ng truck niya, kumakain ng pandesal. Ako naman may dalang tira-tirang ulam mula kagabi. Doon nagsimula ang mga simpleng kwentuhan namin. Tungkol sa pamilya, tungkol sa pangarap, tungkol sa kung gaano kahirap ang buhay dito. Pero paano rin namin pinipilit maging masaya kahit papano. May mga araw na sobrang saya. Tinuturuan niya akong mag-Arabic ng simpleng salita. Tapos sasabihin ko naman sa kanya yung mga katagang Bisaya na natutunan ko kay baby. May mga araw namang tahimik lang kami. Walang kwentuhan. Pero okay lang. Kasi masarap din pala yung tahimik kapag kasama mong nakikitahimik ang taong nagpapagaan sa'yo. Unti-unti, naramdaman kong may kakaiba na. Hindi ko lang alam kung dapat ko bang pakinggan yon. Dahil malayo ako sa bahay, dahil may pangarap pa akong dapat unahin, at dahil natatakot din akong masaktan. Pero yung pagkakaibigan namin, hindi ko na napigilan pang maging mas malalim. Isang gabi, may nangyaring hindi maganda sa amin.
Natanggal si Ate Cherry sa trabaho dahil sa maling akusasyon ng amo niya. Nakita ko siyang umiiyak ng husto sa kwarto at wala kaming magawa kundi yakapin siya. Tuon ko naisip, kung ganito kadali mawala ang trabaho dito, gaano pa kaya kadali mawala ang lahat ng pinaghirapan namin? Nag-text ako kay Jerome. Sinabi ko ang nangyari. Bumisita siya kinabukasan. May dalang pagkain para sa amin. Simpleng bagay, pero doon ko naramdaman, hindi lang niya ako gustong ligawan. Talagang tinutulungan niya kami dahil ganoon lang talaga siya. Doon nagsimula yung sana sa isip ko. Sana totoo ito. Sana hindi ito basta lang lilipas. Pero isang buwan pagkatapos noon, may naramdaman akong pagbabago kay Jerome. Naging tahimik siya. Minsan, hindi na siya sumasagot agad sa chat ko. May mga araw na parang iniiwasan niya akong makasama sa break. Naguguluhan ako. Ano bang nangyari? Isang hapon, habang naghihintay ako sa kanya sa karaniwan naming lugar, nakita ko siyang may kausap ng matagal sa telepono. Seryoso ang muka. Halatang may problema. Nang matapos siyang tumawag, nilapitan ko siya. Tinanong ko, "Okay ka lang ba?" Ngumiti lang siya, sabay sabing, "Okay lang ako. Huwag kang mag-alala." Pero alam kong may itinatago siya. Kinagabihan, habang naglilinis ako sa labas, nakita kong nabitawan niya ng hindi sinasadya yung telepono niya at nakabukas yung isang chat. Hindi ko naman talaga sinadyang basahin, pero nakita ko, malinaw sa screen, isang pangalan, Mahal, at isang larawan ng isang babae kasama ng isang maliit na bata. Napahinto ako. Bumagal ang lahat sa paligid ko. Naisip ko agad, may asawa siya? May anak siya? Pinaglalaruan lang ba niya ako? Bago pa man ako nakapagsalita, biglang tumunog yung telepono ko. Si kuya ko sa Pilipinas tumatawag. Sinagot ko agad at yung boses niya, sobrang panik. "Ate," sabi niya, "na-ospital si nanay. Grabe raw yung sugar niya. Hindi maganda yung sinabi ng doktor." Doon, sa iisang araw na yon, natuklasan ko ang isang lihim tungkol kay Jerome na baka wasak ang kabuuan ng pinaniwalaan kong nararamdaman namin sa isa't isa. At sabay-sabay na natanggap ko ang balitang baka mawala na si nanay. Hindi ko alam kung sino ang uunahin kong iyakan, yung puso ko o yung pamilya ko. Ang alam ko lang, sa gabing yon, pakiramdam ko, gumuho ang lahat. At doon ko na-realize, minsan, ang pinakamasakit na bahagi ng buhay ng isang OFW, hindi yung layo sa bansang tinitirhan mo, kundi yung sandaling malalaman mong pwede kang mawala ng lahat nang sabay-sabay habang wala kang magawa kundi tumingin sa screen ng cellphone mo. Kung ako kayo, mananatili pa ba kayo? O babalikan niyo ba ang tanong na yon sa part 2 ng kwento ko? Sa susunod na video, ikukwento ko sa inyo kung ano talaga ang totoong nangyari kay Jerome, kung ano ang nangyari kay nanay, at kung paano ako nagpasyang lumaban kahit hati na ang puso ko sa dalawa. Salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli.